Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Ngayon po, itutuloy po natin yung ating series patungkol po sa All for the Glory of God. Ito po talaga yung direction ng buhay natin. Kung kayo po ay nalilito, ano ba yung mga decisions na gagawin ninyo, isipin po ninyo, sa lahat ng mga decisions natin, alin dyan yung pinaka nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. That's the right decision. So, mabilis lang po maglagay ng compass sa ating buhay. Saan direction ka ba? Saan ka ba patutungo? Basta tanungin mo lang yung sarili mo lagi, ano ba yung nagbibigay ng higit na kaluwalhatian para sa ating Panginoon? So, yan po yung series natin ngayon, no? All for the Glory of God. So, nitong mga nakarang araw po, pinag-usapan natin yung creation. We are living in a God-centered universe na sentro talaga ng buong creation, yung ating Diyos, at nilikha niya lahat ng bagay para sa kanyang kapurihan. And then, sin and suffering, even through sin and suffering, namamagnify pa rin, nag-glorify pa rin si Lord. At pinayagan ng Diyos na maganap yung kasalanan at pagdurusa, hinayaan ng Diyos na mangyari yon kasi magbibigay rin yun ng kaluwalhatian sa Kanya, greater glory. Now, number 3, we talk about redemption, na ang Panginoong Jesucristo rin ay nagdusa at pinasa niya yung krus, ipinako siya sa krus. For what purpose? For the greater glory of God. Now, ang pag-usapan po natin ngayon yung church o yung iglesia, people of God, na tinatawag ring bride of Christ or the body of Christ. Now, sabi po dito sa Ephesians chapter 3, verse 21, "To Him be glory in the church, in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen." So ito po yung pinakahuling line sa panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Epeso. So sabi dito, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Again, ito po ay parte ng panalangin, no? Mula sa verse 14 hanggang sa verse 21. Now, dito po sa teaching natin ngayon, gusto pong bigyan ng emphasis unang-una, the church is the instrument of redemption. Yung church po, yung iglesia, ito yung mga taong tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, niligtas ng Panginoong Jesucristo. Huwag muna nating isipin yung church building, no? Huwag muna nating isipin yung church ay, pagtitipon doon sa isang building, tapos, nagpe-praise and worship doon every Sunday. Hindi ganon. Pag sinabi nating church, ito yung mga tao na tinubos ng Panginoong Jesucristo, nagtitipon-tipon sila, yes. Nagtitipon-tipon sila because they are the church, the body of Christ. Sila yung mga niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung instrument talaga, yung agent of redemption, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo yung napakos doon sa krus, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng kaligtasan. Now, si Jesus Christ po talaga yung nagparamdam sa mundo kung anong ibig sabihin ng tubusin, iligtas, magkaroon ng redemption, magkaroon ng pagsasaayos dito sa mundo. Now, after ang Panginoong Jesucristo mamatay doon sa krus at nilibing at muling nabuhay, umakyat po ulit siya sa langit. Pero iniwan niya yung church dito sa lupa para ipagpatuloy yung gawain ng redemption o yung gawain ng pagtatubos at pagsasaayos dito sa mundo. Kaya nga po yung church tinatawag na body of Christ. Kasi yung physical body of Christ umakyat na sa langit, umupo na doon sa kanang trono ng Diyos. Now, yung body of Christ na church, ito yung katawan ng Panginoong Jesucristo na nagsisilbing, nagpapatuloy sa gawaing sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo po ay instrumento kung paano ang Panginoong Jesucristo, yung founder natin, yung head of the church, ay instrumento ng pagbabago dito sa mundo. Tayo rin po na church na kabilang sa katawan ng Panginoong Jesucristo ang nagpapatuloy ng pagbabago dito sa mundo. We bring changes. We bring positive changes into this world. Kasi po, tayo po ay instrumento ng redemption o ng pagsasaayos o pagtutubos.
Hindi lang sa atin, no, kundi sa buong mundo. Number 2 po, the church is the light of God's glory. The church is the light of God's glory. Now, pag sinabi po nating glory, may dalawa pong meaning yan eh. Actually marami, pero yung mainly, pag sinabing glory sa New Testament, doxa kasi yan eh. Ano yan? Ibig sabihin yung kaluwalhatian, nagliliwanag. Nagliliwanag na kaluwalhatian ng Diyos. Now, yung isang meaning naman yan ay weight, as in bigat. So, talakayin po natin yan pareho. Una, the church is the light of God's glory. Ang iglesia, ito yung ginagamit ng Diyos para magningning ang kanyang kaluwalhatian dito sa mundo. Makita ng mga tao yung kung sino ba talaga yung Diyos. So the church is the light of God's glory. Now, tingnan po natin yung verse natin dito sa Ephesians chapter 3 verse 21. Sabi po rito, to Him be glory in the church. Bakit po sinasabing to Him be glory in the church? Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia. Alam niyo po yung manifestation ng kaluwalhatian ng Diyos, madalas po yan, pinapadaan yan sa church. Tingnan niyo po, tuwing kailan ba yung mga tao, yung napapasalamat sa Diyos, no? Napapapuri sa Diyos. Ito po yung mga panahon na pag ginawan sila ng kabutihan ng kapwa nila, lalo na mga mananampalataya. Kaya po sinasabi rito sa Ephesians chapter 5, sa Matthew chapter 5 verse 16. Sinasabi ng Panginoon Jesucristo ito sa kanyang mga disipulo, mga miyembro ng iglesia, let your light shine before others. Yung liwanag ninyo, yung liwanag ninyo, pagningningin ninyo sa iba, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Basically, yung ating Ama, yung ating Diyos, ginagamit yung church para maging testimony ng kabutihan ng Diyos sa mga tao. Ginagamit ka, ako, para magningning tayo sa iba dahil sa ating kabutihang ginagawa at ang makita nila, hindi tayo, kundi ang Diyos. Sabi rito, let your light shine before others that they may see your good deeds. Nagniningning ka, nagliliwanag ka, pero ang hindi lang yung good deeds yung nakikita nila sa iyo eh. Ang nakikita rin nila yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya sabi rito, so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bakit po sasambahin nila, papapurihan nila yung ating Ama na nasa langit? Kasi alam nila na ginagawa natin yung mabubuting bagay for the glory of God. Kaya po tandaan natin, the church is the light of God's glory. Tayong manifestation ng liwanag ng Diyos. Pangatlo po, the church is the weight of God's glory. Now, tandaan po nating mabuti na si Jesus Christ yung instrument, siya yung light, siya rin yung weight. Dahil ang Panginoon Jesucristo umakyat doon sa langit, gusto ni Jesus Christ ipagpatuloy natin yung kanyang sinimulan bilang tayo na church na tinatawag ring body of Christ. Now, pag sinabi nating weight, yung bigat, ibig sabihin ito presensya eh. Yung kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Lalo na sa Old Testament, weight yung kabod. Ibig sabihin nito, bigat. Alam niyo po yung pag dinalaw ka ng isang sikat na tao, celebrity, let's say presidente, dinalaw ka sa iyong bahay, hindi mo pwedeng hindi pansinin yun eh. Bigatin yun eh. Ibig sabihin, may importansya yung tao na yan, may worth, may value. Now, pag pinag-usapan natin yung glory of God, ang pinag-uusapan natin dyan yung bigat, yung value ng Diyos, yung kahalagahan ng Diyos, yung importansya ng Diyos. Now, pag sinabi natin glory of God, ito yung, alam niyo po yung, dinalaw ka ng isang senator o isang judge. Pag umupo yan sa sala mo, ramdam mo yung presensya niyan eh. Hindi pwedeng di mo pansinin eh. Now, yung church po, ito po yung nagsisilbing presensya ng Diyos. Yung bigat ng Diyos dito sa mundo. Na makikita ng Diyos yung value, kahalagahan, yung kaluwalhatian
na makikita ng mga tao yung kaluwalhatian at bigat ng Diyos, yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng church. So the church is the presence, the weight of God's glory. Kaya ang ganda ng verse natin, no? To Him be glory in the church and in Christ Jesus. At makikita nyo rin po rito yung connection ng church tsaka ni Jesus Christ. Kasi Jesus is the head of the church, the church is the body of Christ. Kaya yung glory ng Diyos, tumadalo yan sa Panginoong Jesucristo patungo sa church. At ang Panginoong Jesucristo at ang iglesia, yan yung manifestation ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. So tayo po, we are instrument, we are light, we are the presence of God in this world. Kaya po, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, be an instrument of change for God's glory. Maging instrumento po tayo ng pagbabago. Dahil tayo instrumento ng redemption o ng pagbabago dito sa mundo, sinisimulan po yan sa ating sarili, sa ating mga pamilya. Kaya kung ano yung mga mali na nakikita natin sa pamilya, baguhin na natin. No? Kung ano mga mali na nakikita natin sa ating buhay, baguhin na natin. Sa biyaya ng Diyos, sa pagpapalakas ng Santong Espiritu, no, magbago na tayo. Bakit po? Kasi tayong gagamitin ng Diyos na instrumento ng pagbabago sa mundo. Paano magkakaroon ng pagbabago sa mundo kung tayo mismo hindi karapat dapat gayahin ng ibang tao? So be an instrument of change for God's glory. Again, bakit po tayo magiging instrumento ng pagbabago? Hindi po para maging sikat tayo, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And number 2 po, be a light so that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Again, sabi po ng verse natin, no, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dapat po makilala tayo ng mga tao na sumasamba sa Diyos at lahat ng ginagawa nating kabutihan, ginagawa natin because we love the Lord and we want to glorify the Lord. Kaya pag naging recipient ng kabutihan natin yung ibang tao, ang papasalamatan nila hindi tayo kundi ang Diyos. Bakit? Kasi alam nila na kung tayo lang, madamot tayo. Kung tayo lang, hindi tayo mabuti sa kapwa. Pero dahil ang Diyos ang gumagamit sa atin, napapagpala ang marami, yung mga tao na yon ang nakikita yung kabutihan na ginagawa natin, mabubuting bagay na ginagawa natin, because God is empowering us to do so. Kaya ang kapurihan laging nauwi sa Panginoon. Huwag nating angkinin yung kapurihan na para lang talaga sa Diyos. So be a light so that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pangatlo po, be the presence of God through which others can feel the love of Christ. Tayo po yung maging presensya ng Diyos dito sa lupa. At sa pamamagitan ng ating presensya, nararamdaman ng mga tao yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Kasi po, yung mundo broken eh. Broken na yung mundo eh. Ang dami ng sakit at hirap na dinadanas ng mga tao. Kaya yung church dapat nagiging healing agent. Kumbaga, nagiging kagalingan, kalakasan ng mga tao sa paligid natin. So, be the presence of God. Sa mga dealings mo today, sa mga kakausapin mo today, sa mga makasalamuha mo today, paalala, no? Be the presence of God. Maramdaman nawa ng mga tao sa paligid natin yung pagmamahal at presensya ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga buhay. So, be the presence of God through which others can feel the love of Christ. Now, para po sa ating discussion, how can you be the presence of God to someone today? Paano ka magiging presensya ng Diyos sa isang tao ngayong araw? So, pag-usapan po natin yan. Nasamahan niyo po ako sa panalangin. Dear Lord, thank you for calling me to be part of your church, the body of Christ. Help me to be an instrument of change for your glory. Let my life shine with the light of your love so that others may see you through my actions and words. May I carry the weight of your glory, showing your presence in everything I do. Fill me with your Spirit so that others may feel the love of Christ through me. Guide me each day to glorify you in all I do. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Salamat po sa katuwang natin, partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Mark Joseph and Dayel. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa mga devotions natin araw-araw, no, ma-appreciate ko po kung makikita ko po yung inyong comment sa comment section right below this video. At wag rin po natin kalimutang i-like yung mga videos natin. Nakakatulong po yan para mas lumawak pa yung reach o inaabot natin sa pamamagitan ng ating channel. So, salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. At magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. God bless you po. See you po tomorrow.